Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Hi, ako nga pala si Marco, 29 years old. Isa akong company driver dati sa isang construction company sa Pasig. Pero dahil nalugi at nagsara ang kumpanya na pinagtatrabahuhan ko, isa ako sa mga na-layoff. Kaya napagdesisyunan kong umuwi muna sa probinsya para magpahinga. Sa totoo lang, sobrang burned out na rin ako. Pakiramdam ko kailangan ko munang huminto kahit saglit bago ulit sumabak sa trabaho. Gusto ko muna talaga magpahinga. May sapat naman ako na ipon. Saka wala pa naman akong sariling pamilya na binubuhay. May maliit na tindihan din ng mga magulang ko dito sa province kaya kahit papaano hindi ako pressured magbigay ng pera sa kanila. Undergraduate lang ako kaya pagiging driver talaga ang pangunahing trabaho na alam ko at nakasanayan ko. Pero kahit ganun, marangal naman ang trabaho ko at ipinagmamalaki kong marunong akong magsikap para mabuhay at makatulong sa pamilya ko. Tatlo kaming magkakapatid at ako ang bunso sa pamilya. Parehong nakapagtapos ng college ang mga kapatid ko. At ngayon, may kanya-kanya na silang maayos na trabaho at direksyon sa buhay. Noong college kasi, aminado akong naging bulakbol ako. Mas inuuna ko ang barkada, gala, at kung ano-anong bagay na akala ko noon mas importante kaysa pag-aaral. Hindi ako naging seryoso sa buhay at madalas kong isipin na marami pa akong oras para ayusin ang sarili ko. Pero habang tumatagal at tumatanda ako, saka ko unti-unting na-realize kung gaano kahalaga ang mga pagkakataong sinayang ko noon. Mag 30 years old na ako next year, pero wala pa rin akong nararating. Minsan, nade-depress ako, minsan naiisip ko, paano kaya kung nagsikap ako? Paano kung inayos ko agad ang buhay ko habang bata pa ako? Marami akong naging desisyon na pinagsisisihan, pero natutunan ko rin na walang mangyayari kung puro pagsisisi lang. Hindi pa naman huli ang lahat. Buhay pa ako, may kakayahan pang magtrabaho, at may pagkakataon pa para magsimula ulit. Kaya kahit hindi madali, unti-unti kong sinusubukang buuin ulit ang sarili ko. Balang araw, gusto ko ring maging successful at mapatunayan sa sarili ko na kaya ko ring umasenso kahit hindi naging maayos ang simula ko. Habang nakahiga ako sa kama sa loob ng kwarto ko, nakatitig lang ako sa kisame at malalim ang iniisip, bigla akong nakarinig ng mahinang katok sa pinto. Marco! Tawag ni mama sa akin. Ano yon? Sagot ko habang nakahiga. May sasabihin lang ako, sabi niya. Bumangon ako at binuksan ko yung pinto. Bakit? Tanong ko. Kilala mo naman siguro yung anak ni Madam Lani, di ba? Yung lalaking dentista. Si Leonard? Naghahanap daw kasi siya ng driver, sabi ng mama niya. Yung maghahatid sundo sa kanya at tutulong na rin sa ibang errands. Gusto mo ba mag-apply? Sabihin ko sa mama niya. Sabi ni mama, pwede naman. Magkano naman sahod? Tanong ko. 25,000 daw. Stay in. Sa Manila. Sabi ni mama. Napaisip ako sandali bago magsalita. Medyo malaki yung sahod, tapos sa Manila ulit. Ilang buwan na rin akong tambay. Sige, interested ako. Sagot ko. Hindi na raw kasi niya kayang pagsabayin lahat. Sobrang busy na niya ngayon lalo na't kakabukas lang ulit ng isa pa niyang clinic sa Manila. Ni-recommend kita kay Madam Lani na ikaw na lang kunin, sabi ni Mama. Matagal nang nagtatrabaho si Mama bilang kasambahay kila Madam Lani. Kilalang kilala na siya ng pamilya nila. Mula sa mga ugali hanggang sa mga simpleng bagay na gusto nila sa bahay. Kaya malaking bagay kapag may nire-recommend si Mama. Alam niyang hindi siya basta-basta magsasalita kung hindi siya sigurado sa tao. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay nila Madam Lani. Medyo maaga pa noon, malamig pa yung hangin at tahimik pa yung buong subdivision. Pagpasok ko sa gate, sinalubong agad ako ni Mama na abala sa pagdidilig ng mga halaman. Tahimik akong dumiretso sa sala. Doon ko unang nakita si Leonard. Nakapolo lang siya at salamin, hawak yung phone habang may kausap yata sa klinik niya. Halos kaedad ko lang din siya, pero ramdam na ramdam ko yung layo ng buhay namin.
Habang ako kung saan-saan napadpad sa trabaho, siya dentista na, may sariling klinik pa sa Manila. Napaisip tuloy ako, siguro successful na rin ako ngayon kung hindi ako nagpabaya noon. Kung hindi ako naging kampante. Kung mas inayos ko sana pag-aaral ko dati. Pero wala na rin naman mababago yung kakaisip ko sa nakaraan. Ikaw si Marco? Tanong ni Leonard nung nakita niya ako sa sala. Opo, sagot ko. Simple lang yung naging usapan namin. Tinanong niya lang kung marunong ba ako mag-drive ng long distance, kung okay lang ba sa akin yung madalas na biyahe papuntang Manila, at kung kaya ko raw bang maging flexible sa oras dahil minsan madaling araw na natatapos trabaho niya. Sinabi ko namang kaya ko. Okay, hired ka na. Bukas ng umaga, alis tayo papuntang Manila. Ikaw na driver ko simula ngayon, sabi niya. Ganun lang kabilis. May work na ulit ako. Babalik na ulit ako ng Manila. Bago ako umuwi ng bahay, dumiretso muna ako sa tambayan ng mga barkada ko sa covered court. Tapos naglaro kami ng basketball. Pagkatapos ng laro, umupo lang kami sa gilid habang hinihingal. Tahimik akong napatingin sa court. Hindi ko alam kailan ulit ako makakabalik dito. Pag-uwi ko ng bahay, maaga agad akong natulog. Dahil maaga ang alis namin ni Leonard papuntang Manila, kaya madaling araw palang gising na ako. Madilim pa nung nagising ako. Tahimik pa buong paligid habang naghahanda ako. Pagdating ko sa bahay nila Madam Lani, nakatayo ako sa tapat ng gate habang hinihintay si Leonard. Makalipas ilang minuto, lumabas din siya dala yung bag niya at susi ng sasakyan. Good morning, sir. Bati ko agad nung nakita ko si Leonard. Good morning. Huwag mo na ako tawaging sir, nakakatanda. Leonard na lang, sabi niya sabay tawa. Napangiti rin ako ng konti. Hindi ko alam bakit, pero gumaan agad pakiramdam ko. Okay? Leonard, sagot ko. Mas okay yan. Sagot niya sabay bukas ng pinto ng sasakyan tapos umalis na kaming dalawa. Umupo si Leonard sa harapan habang ako naman nagmamaneho. Madilim-dilim pa yung daan at halos wala pang sasakyan sa kalsada. Tahimik lang kaming dalawa sa unang oras ng biyahe. Tanging tunog lang ng makina at mahihinang kanta sa radyo yung maririnig. Paminsan-minsan pasimple ko siyang sinusulyapan. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana habang umiinom ng kape. Mukha siyang pagod kahit maaga pa. Hindi rin ako sanay makipag-usap agad sa mga bagong amo, kaya focus lang ako sa pagdadrive. Makalipas ang ilang minuto, siya rin unang bumasag ng katahimikan. Matagal ka na bang driver? Tanong niya habang nakasandal sa upuan. Oo, iba-ibang work na rin napasukan ko. Sagot ko habang nakatingin sa daan. Taga Nueva Ecija ka talaga? Tanong niya. Oo, dito na ako lumaki. Sagot ko. Minsan nagtatanong siya tungkol sa mga ginagawa ko dati. Kung anong klaseng trabaho pinasukan ko, bakit hindi ako nagtuloy ng pag-aaral? Hindi siya mukhang nanghuhusga habang nagtatanong. Parang curious lang talaga siya. Ako kasi, halos buong buhay ko school at clinic lang inatupag ko. Business lang, minsan naiinggit ako sa mga taong marunong mabuhay ng chill. Sagot niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko pero at least ikaw, financially stable ka na. Pwede mo nang magawa yung mga bagay na gusto mo. Hindi mo na problema ang pera. Siguro mag-relax-relax ka din. Huwag puro trabaho. Sagot ko. Hindi ko alam kung paano mag-relax. Parang kahit alam ko namang may pera ako, I can't stop working. Siguro nasanay na lang ako na laging may kailangang patunayan. Sabi niya. Pero alam mo, maswerte ka nga kasi maayos ang buhay mo. Ako, wala na akong time para mag-relax kasi tumatanda na ako ng tumatanda. Pero wala pa rin akong nararating. Mag-30 na ako next year. Sobrang na-pre-pressure na ako. Sabi ko. Totoo naman. Wala pa rin akong napapatunayan. Wala akong sariling bahay. Wala akong business. Ito lang trabaho na alam ko. Pagiging driver. Tahimik lang si Leonard habang nakikinig. Tapos nagsalita ulit ako. Siguro kung mababalik ko lang oras, hindi ako nagbulakbol nung college. Mas magsusumikap ako para mas maaga akong makapagpahinga at makapag-retire kasi alam kong may pera ako. Sabi ko. Habang nagmamaneho ako,
Hindi ko namalayan na ang dami ko na palang nakwento kay Leonard. Mga bagay na madalas kinikimkim ko lang naman. Mga frustrations ko sa buhay, mga naging trabaho ko, pati yung mga pangarap na unti-unti ko nang tinigilan kakaisip kung posible pa ba. Napakagaan kausap ni Leonard. Hindi siya yung tipo ng tao na sasabat agad o magmamarunong. Nakikinig lang talaga siya. Yung tipong ramdam mong interesado siya sa sinasabi mo hindi dahil bored siya o napipilitan lang. At ewan ko ba, pero sobrang gaan ng loob ko sa kanya. Hindi ko usually ginagawa yung ganun. Madalas kasi sanay ako na ako yung nakikinig sa ibang tao. Pero sa kanya, parang natural lang magsalita. Ang dami mo na pala pinagdaanan, sabi niya habang nakatingin sa akin. Wala yan, madami lang talagang maling desisyon, sagot ko. Hindi naman siguro maling desisyon lahat. Kung hindi nangyari lahat yon, baka hindi tayo nagkakilala ngayon, sagot niya agad. Napatingin ako saglit sa kanya bago umiwas ulit ng tingin at tumingin sa daan. Hindi ko alam bakit, pero yung simpleng sinabi niyang yun, parang may kakaibang tama. Parang may something na nagising sa loob ko at hindi ko ma-explain yung feeling na nararamdaman ko. Ngumiti lang ako habang nagmamaneho at sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, parang hindi nakakabigat yung biyahe pa Manila. Pagdating namin sa Manila, tanghali na. Bumalik na naman ako sa lungsod na puno ng traffic, ingay, at naglalakihang buildings. Pero sanay naman na ako rito. Ilang beses na rin akong nagtrabaho sa Maynila noon kaya hindi na bago sa akin yung mabagal na usad ng sasakyan at walang tigil na busina sa kalsada. Tahimik lang si Leonard habang nakatingin sa phone niya. Siguro may chine-check na schedules o messages galing sa clinic. Ako naman, focus lang sa pagmamaneho habang binabaybay namin yung EDSA. Dumiretso kami sa Makati, sa isang exclusive na condo building sa Makati. Pagkabukas ng gate ng parking, halatang mamahalin agad yung lugar. Tahimik, malinis, at maayos lahat. Pagkababa ko ng sasakyan, napatingala ako sa sobrang taas ng building. Dito ka na rin magstay, sabi ni Leonard habang kinukuha yung bag niya sa likod. Tumango lang ako sa kanya. Pagpasok namin sa kondo niya, medyo natulala talaga ako sa sobrang laki. First time ko titira sa kondo kaya hindi ko maiwasang tumingin-tingin sa paligid na parang bata sa mall. Malawak yung sala, malamig yung aircon, tapos puro glass walls pa kaya kita buong Makati. Ang linis din ng lugar, walang kalat. Halatang bihira lang talaga may tumira ng matagal doon. Dahil siguro trabaho lang lagi inaatupag ni Leonard. Habang hinihila ko yung bag ko sa sarili kong room, hindi ko maiwasang mapaisip. Parang kondo ko na rin ito kahit driver lang niya ako. Hindi ko akalaing darating sa punto na magkakaroon ako ng sariling space sa ganitong lugar. Dati kasi kapag nasa Maynila ako, bed space, staff house, o minsan sa garahe lang ng amo ako, natutulog. Pero ngayon, may sarili akong kwarto. Pagkabukas ni Leonard nung room na para sa akin, halos hindi ako makapaniwala. Hindi man sobrang laki, pero kompleto. May maayos na kama, cabinet, aircon, sariling CR, at maliit na bintana kung saan tanaw yung ibang building sa Makati. Sana gusto mo yung room mo, sabi niya. Okay na to, sagot ko agad. Magpahinga ka muna. Mamaya na kita iikot dito sa building. Matutulog lang din muna ako saglit tapos alis tayo later, sabi niya. Pagkaalis niya umupo lang ako sa kama habang dahan-dahang kong nililibot ng tingin yung kwarto. Tahimik, malamig, maayos. Unti-unti akong napahiga habang nakatitig sa kisame. Hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam, pero parang may parte sa akin na masaya. Yung tipong kahit papaano parang may maliit akong achievement sa buhay. Kahit hindi sa akin yung kondo. Parang pakiramdam ko, may sarili na rin akong tahanan sa Manila. Nag-umpisa na yung pagiging driver ko kay Leonard. Araw-araw ko siyang hinahatid at sinusundo sa main clinic niya sa Pasay. Minsan ibang branch naman pinupuntahan namin depende sa schedule niya. Tatlo kasi yung clinic niya at halos lahat gusto niyang bantayan mismo. Doon ko lalo nakita kung gaano siya ka-workaholic. Halos wala siyang pahinga. Madaling araw na kami nakakauwi minsan,
Tapos gigising ulit ng maaga kinabukasan. May mga araw pa na sa klinik na siya natutulog dahil sobrang dami ng pasyente. Kahit may mga dentist naman siyang empleyado, gusto niya pa rin siya yung tumitingin sa karamihan ng cases. Dok, pahinga muna kayo. Madalas kong marinig sa mga assistant niya yan. Isang patient na lang, sasabihin niya. Tapos, hanggang sa aabutin na naman ng ilang oras. Dentist si Leonard, pero parang passion niya talaga trabaho niya. Kapag may kausap siyang pasyente, sobrang bait at gaan niya magsalita. Kahit pagod na siya, marunong pa rin siyang ngumiti. Habang tumatagal, mas lalo kong nakikita yung totoong buhay niya sa likod ng pagiging successful niya na dentista. Oo, may pera siya. Maganda kondo niya. May sariling clinics. Pero halos ubos naman siya araw-araw. At kahit pagod siya, hindi pa rin siya marunong huminto. Hindi ko maiwasang humanga sa kanya. Hindi lang dahil successful siya o dahil may pera siya. Mas humanga ako sa kung paano niya dalhin yung sarili niya araw-araw. Kahit halos ubos na siya. Ang dami niyang responsibilidad pero hindi ko siya narinig magreklamo kahit minsan. Galing pa siya sa mayang pamilya pero sobrang nagsisikap pa rin siya. Kapag may pasyenteng makulit, mahaba pa rin pasensya niya. Kapag may staff na nagkakamali, mahinahon pa rin siya magsalita. Kahit madaling araw na at halatang pagod na siya, marunong pa rin siyang ngumiti sa mga tao. At siguro yun yung kaibahan niya sa ibang successful na tao na nakilala ko. Hindi siya mayabang. Hindi niya pinaparamdam na mas mababa ka sa kanya. Minsan nga sabay pa kami kumain sa karinderya malapit sa klinik kapag sarado na halos lahat ng restaurant. Hindi siya maarte. Isang gabi, pasado 11:00 na kami natapos sa klinik niya sa Pasay. Pareho kaming pagod at tahimik habang pababa ng parking. Pagkasakay niya sa passenger seat, napasandal agad siya at napabuntong hininga. Kaya pa ba? Tanong ko. Oo naman. Kayang-kaya pero parang gusto ko na lang maging hotdog sa freezer. Sagot niya tapos tumawa siya. Napatawa na lang din ako. Tapos nagsalita ulit siya. May energy ka pa? Tanong niya sa akin. Bakit? Tanong ko din. Inom tayo. Day off ko naman bukas. Gusto ko mag-relax din. Sabi niya. Sige, game ako dyan. Sagot ko. Nagpunta kami sa isang bar sa Taguig, sa Shangri-La The Fort. Doon sa The Backroom Bar. Pagpasok pa lang namin, parang nanliit agad ako sa sarili ko. Ang klase ng lugar. The bar is cozy with comfortable sofas and mild background jazz music. First time ko makapunta sa ganitong lugar. Tahimik lang akong sumunod kay Leonard habang naghahanap kami ng pwesto hanggang sa umupo kami sa bandang gilid ng bar. Mukhang sanay na siya sa mga lugar na ganito. Okay lang? Tanong niya habang hinuhubad ng kaunti yung relo niya. Okay lang. Sagot ko pero sa totoo lang medyo naiilang ako. Pagkakuha ko ng menu, halos mapataas kilay ko sa presyo ng pagkain at drinks. Tahimik akong napalunok habang kunwari nagbabasa ng menu. Order ka lang ng gusto mo ha. Huwag kang mahiya. Akong bahala, sabi niya. Nakakailang bote na rin kami ng nainom ni Leonard at napapansin kong medyo may tama na siya. Namumula na ng kaunti yung pisngi niya at mas dumadaldal na siya kaysa kanina. Ako naman, tumigil na sa pag-inom. Kailangan ko pa rin kasi magmaneho pa uwi, pero pinipilit pa rin ako uminom ni Leonard. Pass muna, magdadrive pa ako, sabi ko sa kanya. Huwag ka na mag-drive. Uminom ka lang, sabi niya tapos pilit niyang inaabot yung baso ng alak sa akin. Hindi pwede, delikado, sabi ko. Magta-taxi na lang tayo pa uwi. Or mag-check-in tayo sa hotel dito malapit kung hindi mo na kaya magmaneho. Sabi niya, napakunot noon na lang ako. Tahimik lang ako sandali habang nakatingin sa kanya. Pero ang gaan ng pakiramdam ko nung gabing yon, kaya pumayag na lang ako sa gusto niya na mag-taxi kami or mag-check-in. Habang tumatagal yung gabi, mas nagiging tahimik yung paligid namin. Unti-unti na rin kumukonti yung tao sa bar habang kami nandun pa rin sa gilid, umiinom lang. Nag-uusap tungkol sa kung ano-ano. Minsan trabaho, minsan buhay, minsan nonsense lang.
Hanggang sa tuluyan nang nalasing si Leonard. Nakapikit na siya, habang nakasandal sa sofa ng bar, hawak pa rin yung kalahating baso ng whiskey. Napailing na lang ako, habang natatawa. Medyo tipsy na rin ako pero kaya ko pa naman mag-isip ng maayos. Kaya nag-book na lang ako ng taxi pa uwi at iniwan muna namin yung sasakyan sa parking. Babalikan ko na lang kinabukasan. Paglabas namin ng bar, mahina yung hangin sa BGC at malamig na yung gabi. Hawak ko si Leonard sa braso habang naglalakad kami papunta sa taxi dahil medyo hilo na talaga siya. Ang bigat mo, reklamo ko habang pilit siyang inaalalayan. Gwapo naman, lasing niyang sagot. Napatawa na lang ako. Pagkasakay namin sa taxi, agad siyang napasandal sa upuan habang nakapikit. Akala ko okay na siya pero maya-maya, dahan-dahan siyang sumandal sa balikat ko. Napatingin ako sa kanya. Tulog na pala siya. Tahimik lang akong napabuntong hininga bago inayos ng kaunti yung ulo niya sa balikat ko para mas komportable siya. Habang inaayos ko siya, doon ko lang siya natitigan ng malapitan. At doon ko lang din napansin, ang gwapo pala niya kapag wala siyang salamin. Mas matalas tingnan yung mata niya, ang kapal ng kilay niya, mas defined yung jawline niya, ang kissable din ng lips niya, at ang tangos ng ilong. Tapos dahil hindi siya naka-formal, hindi siya mukhang dentista. Mas mukha siyang bad boy na galing sa mayamang pamilya na sanay makuha gusto niya. Napailing na lang ako habang palihim na napapangiti. Kung makikita siguro siya ng mga pasyente niya ngayon, baka hindi maniwalang si Doc Leonard yon. Nung dumating kami sa kondo ni Leonard, halos tulog pa rin siya. Pagdating sa kwarto niya, dahan-dahan ko siyang hiniga sa kama. Aayusin ko na sana yung unan niya at lalayo na ako nang bigla niyang hinawakan yung braso ko. Mahina niya akong hinila, dahilan para mapahiga rin ako sa kama, katabi niya. "Huwag ka muna umalis," sabi niya, tapos bigla niya akong niyakap. Nagulat ako sa ginawa niya. Sinusubukan kong kumalas mula sa yakap niya, pero sobrang higpit ng yakap niya sa akin. Kahit lasing, malakas pa rin siya. Napabuntong hininga na lang ako habang sinusubukang alisin yung braso niya sa bewang ko. "Bitaw nga," sabi ko. Habang nagpupumiglas ako, hindi ko na malayang sobrang lapit na pala ng mukha namin sa isa't isa. At doon, bigla siyang dumilat. Napatigil ako agad. Tahimik lang kaming nagkatitigan. Parang biglang bumagal yung oras. Hanggang sa naglapat na lang yung mga labi naming dalawa. Sinubukan ko pa siyang itulak palayo ng bahagya, pero hindi rin nagtagal yung pagtutol ko. Habang tumatagal, unti-unti akong nanghina sa halik niya at nagpaubaya na lang ako dahil nasarapan na rin ako. Gumanti na rin ako sa halik niya. Hindi ko na alam kung tama pa ba yung ginagawa namin. Ang alam ko lang, ayoko nang lumayo sa kanya. Nagbimbangan kami. Sabay kaming nagising. Magkatabi kami sa kama niya. Sandali kaming nagkatinginan, pareho pa ring galing sa antok at gulo ng nangyari kagabi. Walang gustong magsalita sa aming dalawa. Si Leonard, unang gumalaw. Umupo siya ng bahagya sa kama sabay na pahawak sa ulo niya na parang doon niya lang naramdaman yung tama ng alak. Ramdam ko yung bigat ng katahimikan sa pagitan namin. "Sorry," mahina niyang sabi pagkatapos ng ilang segundo. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong klaseng sorry yon. Para sa nangyari. O para sa kung anong posibleng masira sa aming dalawa. Tahimik pa rin ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko. First time ko sa kapwa ko lalaki. Pero sa loob-loob ko nag-enjoy ako. At hindi ako nagsisi na may nangyari. "Bakit ka nagsosorry?" tanong ko. "Dahil sa nangyari. Yung ginawa natin kagabi. Sorry. Mali ako. Alam ko na ako yung nauna na gumalaw at nagpumilit," sabi niya. "To be honest, nag-enjoy ako." "Nag-enjoy ka din ba?" sagot ko. Hindi siya nagsalita ng ilang segundo. Parang nag-iisip pa siya ng sasabihin. Hanggang sa nagsalita siya. "Oo, nag-enjoy ako sobra," sagot niya. Lumapit ako sa kanya tapos hinalikan ko siya sa labi. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon pero gumanti din siya ng halik. After nung nangyari,
Hindi na naging pareho yung pagitan namin ni Leonard. Hindi na lang ako basta driver niya. Pero hindi malinaw kung ano kami. Lagi naming inuulit yung ginawa namin kapag dalawa lang kami sa kwarto. Natanong ko siya kung bakla ba siya, pero sabi niya hindi. Kasi nagkaroon naman siya ng mga kasintahan na babae before. Alam ko din na hindi ako bakla kasi nagkaroon din ako ng kasintahan na babae. Pareho naming first time sa isa't isa. Mas naging close kami ni Leonard. Hindi man namin pinag-usapan ng diretsahan yung nangyari. Parang may nagbago sa pagitan namin na hindi na maibabalik sa dati. Hindi na siya yung boss lang na sinusundo ko. At hindi na rin ako yung simpleng driver lang niya. Hmm. Nabitin ba kayo sa kwento ni Leonard at Marco? Gusto ba ninyo ng part 2? Kung gusto ninyo pa ng part 2, mag-comment lang ng part 2. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.